tayo. So nakaka 3 months na sa akin itong Gentai Power na battery. So ang plano ko ngayon is bubuksan na natin siya, no? And titingnan natin kung quality yung nakalagay na battery sa loob. And then possibly lalagyan ko na rin siya ng active balancer since binuksan na natin siya, no? Kasi yung mga ang normal na nabibili natin ng mga power bank or battery is wala talagang active balancer. Tayo yung maglalagay ng active balancer sa kanya. Dahil bubuksan natin siya, let's see kung malalagyan natin siya ng active balancer. So ang unang gagawin natin syempre, tatanggalin natin yung mga nakalagay sa kanya, no? Lalo dun sa ating battery terminal. Then dito na lang natin din siya gagawin. Ngayon natanggal na natin yung ating connection dito sa ating Gentai Power na battery, no? So wala na yung kanyang bolt doon sa kanyang battery terminal. So tinanggal ko na rin yung connection niya going doon sa ating 12 volts DC. Ang gagawin natin is bubuksan nga natin siya. So gagamit tayo nitong rubber mallet. No, pupukpukin natin lahat ng side niya paikot hanggang sa matanggal siya. So kung kinakailangan, no, kung mahirap talagang tanggalin, gagamit na tayo nitong anong tawag dito, scraper, no? Ano, balatan yung rubber. Ito yung nagbabalat eh. Hindi pa bumabala, kumakalas to eh. Nakikita to ah. Ngayon. Yes. Kitang-kita. Nabukas na. Kuha mo yan. Ayan, tingnan natin. Video mo lang. Ito, nasira yung ating isang scraper. Pero, buti naman na buksan na natin itong Gentai, no? So, tingnan natin kung ano yung loob. Yun. So, as expected, no? As expected do sa mga napanood kong video na EcoWorthy, no, na nag-unbox nito, no. EcoWorthy yung brand niya. So same lang din ang laman ng tipong Gentai Power sa EcoWorthy, no. Okay, ito-try na lang natin na hindi natanggalin yung sa connector nitong bolt, no. So medyo mahigpit siya. So ito-try ko na lang na ilabas yung battery, no, ng nakakonekto. So mukhang kaya naman. So kaya naman itong ilahin. Yun. Na-slide lang, no? Okay lang, no? Slide na natin. So pwede pala. Pwede pa lang ganun lang. Slide natin. Yan. Yeah. Yeah. Yun. Ayan, no? So, merong parang rubber support sa ilalim yung
ating battery case. Then ito na yung ating battery, no? So as expected, ganito talaga yung makikita natin dun sa mga unboxing or teardown ng Gentai. Actually, hindi Gentai yung nakita natin, EcoWorthy na brand. Pero same lang siya, no? Same lang siya na talaga ng loob, no? Kung anong itsura ng EcoWorthy, napatunayan natin na okay siya. Tsaka ang pinakagusto ko talaga dito sa ating biniling battery na to is meron siyang steel compression, no? So hindi lahat ng battery na prismatic na mabibili nyo ay may steel compression. Ayun, and then ano pa? So yung BMS niya is nandito sa gilid. So maganda nga kasi nakaiwalay siya sa battery. So mag-init man yung battery, hindi affected yung BMS. Then yung sensor, temperature sensor, ito nga, no? Naka-glue dito. Okay. And then ano pa? Ito is ano lang to? Protector. No? Yan, no? Tatanggal siya. So, kiniklip lang siya. Protector. So, nakaglue lang to. Just in case maglalagay tayo ng active balancer. Dito lang din natin siya ilalagay. Tatanggalin lang natin yung glue na yan. So, yan. Medyo nakastick siya, no? Dikit. Yan, nakadikit kasi yung glue. Yung kanyang cover. Yan. Okay, no? Check natin yung individual na battery voltage, no? Para malaman natin kung balance siya o hindi. Okay? So, eto na. So, first battery is 3.35. Second battery, 3.35. Third battery, 3.35. And fourth battery, 3.35. No? So, well-balanced yung apat na cell natin. So, ngayon, since nandito na tayo, nabuksan na natin siya. Dahil kasi bago pa lang to, 3 months pa lang tong ating Gentai Power. So mas maganda siguro lagyan ko na rin ng active balancer talaga, no? Para wala tayong poproblemahin sa pagbabalance. Or for the meantime, kasi balance naman siya eh. Ang mangyayari, lalagyan ko na lang muna siya ng madali naman kasi nabuksan ko na siya. So since balance naman siya, mas maganda siguro ilalagay ko muna yung balance lead lang. Para just in case kailanganin ko siya ng active balancer. No, dalawa yung option eh. Dalawa yung option na gagawin natin. So either lagyan ko na siya ng active balancer ngayon kasi nabuksan na natin siya. Or later ko lagay yung active balancer. Ang ilalagay ko lang sa loob yung kanyang balance lead para sa active balancer. No? So, let's see kung anong pwede natin gawin. Check natin ngayon yung BMS na ginamit dito sa ating Gentai Power. So, ito siya guys, no? So, based dito, no? Tanong naman dito sa ating Vision na based dito sa nakalagay dito na sticker is JDB to na 250 ampere BMS yung ginamit sa ating Gentai Power na 280 ampere hour. Medyo nilinis-linis na natin yung mga terminal na pinagkabitan ng ating balance lead. Tinanggal natin yung mga white glue sa palibot niya. Kasi nga maglalagay tayo ng
balance lead naman ng active balancer. Dito rin natin yan ikakabit, no? And ito, gusto ko lang ipakita rin sa inyo, no? So, napansin ko kasi na kada metal part na mag-touch sa battery, naglagay si Gentile ng insulation paper. Yan. So, magkabila yan, pati dito sa kabilang side. Yan, hanggang diyan sa baba. And then, bawat pagitan ng battery, meron din insulation paper. Dito. Tsaka yung magkabilang gilid. Sa observation natin, hindi bloated yung battery. Pero hindi natin itatry ng kalasin yung kanyang compression steel, no? Kasi may tension yung mga bolt na yan, guys, no? Baka pag kinalis natin, hindi natin ibalik ng maayos. So, wag na natin kalasin yan, wag na natin galawin. So, ang goal lang natin dito is maglalagay tayo ng active balancer. So, ang tanging gagalawin ko lang dito sa paglalagay ng balancer is tatanggalin ko yung negative terminal na nakakabit sa battery from BMS. No, ito. And tatanggalin ko rin yung balance lead terminal sa BMS. So, unang-una yung balance lead muna tatanggalin ko, and then pangalawa ito tatanggalin natin, kakalisin natin, then tsaka pa lang natin mailalagay yung active balancer natin. At ito nga pala guys yung active balancer na gagamitin natin from Dali BMS, no? So dahil nga apat ang battery natin, 4S na balancer lang yung kailangan natin. So ito ay hardware balancer lang siya, hindi siya smart balancer guys. Kasi ang habol ko dito is mas mataas yung kanyang balancing current. So ang balancing current nito ay 5 ampere. So ayan, nakalagay battery strings 4S. So good para dun sa ating 12 volt system. So kung 24 volts ang inyong lalagyan ng active balancer, 8S naman yung bibili nyo na ganito. And dalawa lang yung makikita pala natin doon sa kanyang packaging box. So isang balancer at ito yung kanyang balance lead. So ang gagawin natin is lalagyan natin ng O-ring or terminal lug itong mga dulo ng balance lead natin. So ayan, meron tayo ditong O-ring na terminal lug. Ilalagay natin sa kanya. No, i-crimp natin to. Sa pagkakabit pala guys ng ating active balancer, so kailangan muna nating tanggalin yung BMS natin sa pagkakakonect sa battery. So ang una nating tatanggalin pag i-disassemble nyo or di-disconnect yung BMS sa battery is yung ating terminal ng balance lead sa BMS, which is nandito, no? So yun ang una kong tatanggalin. So, nadudukot naman siya dito. So, tingin ko, hindi na kailangan i-disassemble yung BMS. Hindi na natin kailangan tanggalin siya from yan o, na ano ko na, tanggal ko na ito. Yan. So, hindi na natin kailangan tanggalin yung BMS dun sa pagkakamount niya dito sa steel, no? Yan. So, yan. Una. And then, ito, tatanggalin natin yung negative line. Kasi, nakakonect yan sa BMS. So, pwedeng dito mo tanggalin, which is nakakonect sa BMS, pwede rin dito sa battery terminal. Kung saan mas accessible. So, sa case nung sa Gentai is mas accessible to. So, dito ko tatanggalin yung ating connection. No? So, gamit tayo ng wrench. Yan. Yan. Umuluwag. Yan. Umuluwag. So, disconnect na yung BMS natin sa battery. Oh. Yan. So, balik muna natin yung kanyang nut kasi mawala eh.
So, nalagay na natin ang terminal lug or O-ring terminal lug, yung ating balance lead para sa ating active balancer. So, next step is ilalagay na natin yung H lead, no? Inch balance lead dun sa ating battery terminal. So, umpisa natin dun sa black balance lead, no? So, nag-isa lang yung black. So, pupunta siya dun sa main black terminal. Okay, so ipatong muna natin, unahin muna natin ilagay yung sa balance lead ng BMS bago yung balance lead ng ating active balancer. Yan. So, mamaya na natin tighten, no? Ganyan muna. Then, next is yung yung ating B1, no? B1 is dun sa positive terminal ng battery 1, which is ito nga. No? So, meron ding label yung ating Gentai na battery, na balance lead na battery 1 dito. So, papatong lang natin itong ating balance lead na B1. Yan. Then, next is B2. B2. Ito, B2. No? B2, then B2 nito. Okay. Screw natin. And then next is B3. So, B3. Ito yung B3. Then, dito yan. Battery 3 na positive line. And the main positive, yung huling-huli, no, yung B4. No? B4 is dito naman siya. Patong muna natin to. Yan. Then, tighten na natin. Using tighten na. Okay. So, yan na siya. Ito yung balance lead ng ating active balancer. Ngayon, i-check natin kung tama yung pagkakakabit natin ng ating balance lead. So, basta ang mangyayari guys, yung main negative, yun yung itim. No, yan yung main nakakonect sa main negative ng battery. Ngayon, yung main positive, yun naman yung B4, no? Doon sa label ng balance lead ng active balancer ng DALI. No? So, pwede natin naman i-check yan using our multi-tester. No? I-check natin yung battery voltage doon sa ating terminal ng balance lead. Dito. So, umpisa natin doon sa dulo, negative. Then yung kadikit niya, no? Yung kadikit niya ay kadikit niyang yung B1, no? B1 is 3.35. So, pag in-step nyo ng isa, mag-a-add lang yung pangalawang cell, 6.7 na. So, yung pangatlong cell is, ayan, 10.06. Then, yung last is 13.41. So, pwede rin naman individual cell lang. Pwede tayo mag-move. So, 3.35 muna. Next cell is 3.35 din.
Next cell is 3.35. And yung last cell is 3.35. So, tama yung pagka-connect natin ng ating balance lead. Ibabalik na natin yung connection ng ating BMS. So, una natin i-connect is yung main negative ng ating battery to BMS, no? So, ito yon yung tinanggal natin kanina. So, tanggalin natin yung bolt. Balik natin siya dito. Yan. So, maigpit na, no? So, next na natin ikakabit is yung balance lead ng ating BMS. So, snap na natin to. Pabalik. Yun. So, meron na yan dapat power. Dito na ito sa battery terminal na lang natin i-check. Check na natin yung voltage doon sa ating battery terminal. So, ito. Yan, reading niya is 13.41 volts. So, okay na siya, guys. Bale, next step na, dahil nakabit na yung BMS natin, next step is pwede nyo nang ilagay yung ating active balancer. No. So, sure naman tayo na tama na yung connection niya. Ay, i-slide lang natin to. No? Yun. So, may nag-lock na siya, then umilaw yung inyong active balancer, no? So, ang gagawin natin dito, actually balance na siya, no? Hindi na kailangan. Pero ang gagawin natin is i-charge ko lang din yung ating battery, no? Then, mamaya, i-check natin yung voltage niya, no? Okay? So, itatabi muna natin siya, gagamit tayo ng external charger kasi gabi ngayon. So, hindi natin siya ma-charge sa solar. O nga pala, ikabit na natin yung kanyang terminal cover. So, yan. Yan. And then, ito. Okay. So, gagawin natin, tatabi natin siya and charge natin using external charger. Okay, ngayon gagamit tayo ng smart battery charger, no? Ng Facture. Ito 'yon. So, meron tong charging current na 20 ampere kung 12 volts ang kakarga mo. Pag 24 volts battery naman ang kakargahan mo, 10 ampere yung maximum charging current niya. So, yan ang gagamitin natin pang charge dun sa ating Gen-type power na lithium ion phosphate. So, i-clip na natin. So, siselect pala muna natin dito yung battery type. So, dapat naka lithium iron phosphate to. So, yan. LiPo4. Okay? And then, clip na natin sa battery terminal itong alligator clip niya. So, unahin muna natin siguro yung ito na lang, positive. Yung positive. Yan. And yung negative sa ilalim. Yun. So, nagcha-charge na siya. Yan. So, maya-maya, i-check natin. Naka-full charge lang ng ating Gen-type power, no, na may active balancer na. So ngayon, ang gagawin na natin is ibabalik na natin siya dun sa kanyang battery case. Okay, slide in lang natin to kagaya nung paano natin siya kinuha. Madali lang pala itong tanggalin, no, sa case. Basta nakatagilid siya. Yan. 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 Slide in lang natin.
yung ating battery pack. Okay. Tatayo na natin siya. So, ipupwesto na natin tong ating active balancer. Hanap tayo magandang pwesto. Siguro yung active balancer natin, dito na lang siguro natin siya ilagay. Para malayo siya sa ating BMS. And then, yung backside naman ng ating active balancer is plastic naman siya, no? So, hindi siya makaka-apekto dun sa cell natin kung nasa ibabaw siya. No? And siguro lagyan na lang natin ng double-sided tape dito. Then ito ay talian na lang natin. Yan. Okay, nakita nyo yung ilaw na yan, no? So, binutasan natin yung ating top cover ng battery, no? So, para makita ko kung activated yung ating active balancer, no? Kung may ilaw pa rin siya. Ito, no? So, binalik na natin yung mga natanggal na USB port tsaka yung terminal block natin, no. Binugan lang natin doon sa top ng ating battery cover. Ayun nga pala, no. So bago natin tuluyang i-hook up to sa system natin, sa solar setup natin, is i-check muna natin yung mga prismatic cell sa loob kung balance pa rin siya, no. So dapat mas more na balance siya ngayon kasi meron ng active balancer eh. So kung dati balance na siya nung walang active balancer, so, dapat balance pa rin siya, di ba? Kasi, meron na tayong nilagay na active balancer sa kanya. So, ang mangyayari guys, gagamit tayo ng multitester. Then, i-measure natin yung voltage per cell dito na lang, dito sa balance lead ng ating active balancer, no? Hugutin ko lang to. And check natin per cell, no? So, cell 1, cell 1, 3.57, cell 2, 3.57, cell 3, 3.57, and cell 4, 3.57. So, balance lahat ng apat na prismatic cells natin. Ngayon, ibabalik na natin itong ating balance lead ng ating active balancer, no? Kakabit na natin. Yan. 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 Make sure nag-snap siya. No? So, may lock yung ating balance lead connector. And, ayusin natin. Bago natin ilagay yung top cover. At ito na nga guys, so natapos na natin kabitan ng active balancer itong massive na Gen5 battery natin na 12.8 volts, 280 ampere hour, no, na battery. Ngayon, as summary, napakaganda ng loob ng ating Gen5 power na battery. So maganda yung pagkaka-compress ng mga prismatic cell sa loob, hindi bloated yung prismatic cell na ginamit nila. Well-balanced siya. Actually, well-balanced yung battery niya nung
pag-open pa lang natin. Hindi pa natin nilalagyan ng active balancer is balance na talaga yung prismatic cell sa loob. Maganda rin yung positioning ng BMS dito, no? Instead na nasa ibabaw siya ng battery, which is normally ganun ang ginagawa ng mga ibang manufacturer, is sa gilid niya nilagay, which is more room na makapag-dissipate ng heat yung ating BMS, no? And then, ayun nga guys, so yung nalagyan natin to ng active balancer, no? Kasi sooner or later, syempre, pagka tumagal na yung battery, naging luma na siya talaga, is ma-out of balance na yung ating mga prismatic cell. Para maiwasan natin yon at mapatagal natin yung buhay ng battery, in-install natin siya ng DALI active balancer. So, binutasan ko yung ating top cover para makita ko yung indicator light ng ating active balancer. So, dito pala makikita ko na activated na siya. Then, nilagyan ko lang siya ng thermal film tape dito. Yung nakikita nyo parang, ano dyan, no? Scotch tape. No? Para hindi talaga pasukan ng alikabok yung loob ng ating battery. Yan. Ayun, nabalik ko na yung ating Gentile power sa setup natin. And, start na naman tayo na kargaan to ng solar energy. So, yan. Hanapin muna natin yung solar charge controller and then open ko na yung gateway ng ating solar panel para makapag-charge na siya. Yan, no? Blinking, normal charging na yung ating ETEver solar charge controller. Ayos!